Ano nga bang makukuha nating aral sa ipapalabas na Gumburza movie? Tungkol ito sa tatlong paring nakapag-aral at nakapagtapos sa magandang eskwelahan sa Pilipinas. Bilang mga pare, naglilingkod sila sa Diyos pero hindi lang sa simbahan nagtatapos ang mga gusto nilang gawing pagbabago. Gamit ang mga pinag-aralan at posisyon nila, susubukan nilang labanan ang mga mapang-aping Kastilang na ngaabuso o nagpapahirap sa mga Filipino. At mahahantong nga to sa pagpaparatang sa kanilang gumawa daw sila ng isang bagay na ikinagalit ng mga Espanyol na mauuwi sa malagim na pangyayari. Yayari lahat ng to sa kamay ng mga Kastila at kapwa nila mga Filipino. At ang kanilang mga impluwensya ay mananatili sa ilang daang taon simula ng bawian ng buhay ang tatlong paring martir. Title lang movie, Gumburza 2023. From the trailer alone, it's obvious na inspired yung approach nila dito from General Luna and Goyo, which makes it great. The trailer didn't give away too much of what the story is about. Kumbaga glimpse lang, and that's what makes it a great trailer kasi maku-curious ka talaga sa kung anong mangyayari sa may movie. Teka, sigurado ka na bang kilala mo kung sino yung Gumburza? Ito na naman tayo So bago ang lahat, pag-usapan muna natin yung cast. Nandito si Piolo Pascual as Pedro Pelaez. At sa tatlong pari naman, ang mga gaganap sa kanila ay si Dante Rivero as Padre Mariano Gomez, Cedric Juan as Padre Jose Apolonio Burgos, at si Enchong as Padre Jacinto Zamora. Unahan ko na kayo, honestly speaking, alam ko lang yung mga pangalan nila pero hindi ko na maalala yung mismong story nila at kung sino ba talaga sila as totoong tao. Hindi ko alam kung sino nga ba sila, ano ba yung mga nagawa nila, at bakit nga ba ginawa sa kanila to. And yun yung isa sa mga pinakadahilan kung bakit gusto ko tong mapanood kasi gusto ko ring makilala at malaman kung ano yung mga totoong tao sa likod ng mga pangalan nila. In terms of the look of the film, it's promising actually. Sobra! I love the visuals and cinematography na pinakita nila sa may trailer pa lang and ibang-iba to sa mga movies na galing dito sa Pilipinas. The color, the costumes, the location, the props, it fits the movie which makes it looks realistic. Nagustuhan na napansin ko din yung lighting nila dito na naaalala ko yung mga David Fincher and Denis Villeneuve kind of movies. I'm curious din kung paano nila to gagawing cinematic given na buhay ito ng mga totoong taong importante sa history ng Pilipinas. Panigurado sasabihin ng iba dyan na bakit pa kailangan gawing cinematic true story na nga yan, hindi pa ba enough yon? Siyempre, hindi. A film is a film and for it to be good, it needs to be cinematic. Hindi lang cinematic kasi maganda yung VFX and CGI, but cinematic in terms of storytelling, acting, visuals, editing, and everything. Kunwari, sa isang shot lang sa isang movie, for example, ganitong isang shot lang, mapapakita yung emotion ng movie through its lighting, through its blocking, and yung mismong paggamit ng angle or shot size ng camera. Kumbaga kahit wala masyadong dialogue, medyo magkakaroon ka na ng idea sa kung ano yung nangyayari. Or at least, yung emotion ng scene. I love watching these kinds of film kasi mas napapakita dito yung irony sa Pilipinas na tayo na nga yung inalipin, pinilit sa atin yung mga paniniwala nila, sinaktan, binawian ng buhay yung ilan sa atin, tinanggalan ng karapatan, but somehow, ngayon mismo, ang dami pa rin naniniwala sa mga paniniwalang pinilit lang sa atin. Kinda ironic and nakakatawa lang isipin yon. Sabi nga ng karakter ni Piolo dito from the trailer, bakit ako matatakot magsabi ng totoo, and ayan din yung isa sa mga dahilan kung bakit maganda to maipalabas ngayon mismo. Kasi sa ngayon, pag nagsabi ka ng totoo and nagtanong ka ng para sa bayan, ang isasagot sa iyo yung mga mabababaw na sagot and parang hindi pinag-iisipan. Tapos minsan ikaw pa yung papalabasing masama or ikaw pa yung magiging kalaban ng bayan. But anyway, ngayon ko lang ulit nakita si Enchong na umacting so I'm looking forward sa performance niya. Nandito rin si Elijah Canlas na curious ako sa performance niya given na isang beses ko pa lang siyang napanood doon sa may live scream and hindi ko nagustuhan yung acting niya doon. Pero isang beses ko pa nga lang siya napapanood so baka bad example lang yon. To small thing lang to, hindi naman to masyadong tungkol sa may movie. Yung title lang nila, I love the font actually, pero I think it could have been better. Masyado lang siguro siyang 3D or something, but I don't know, hindi naman ako magaling sa mga ganyan. Just the looks of it lang. Film is directed by Pepe Jokno and wala pa ako napapanood na gawa niya, but from the trailer alone, it's promising. Kung meron mong magandang maging epekto yung movie na to, sana mas maging makabayan yung mga Pilipino. Kasi kailangan natin ngayon yon, lalo na't yung mga tao, mas mahal na yung mga politiko kaysa sa sarili nilang bansa. So yun lang. Thank you, abangan natin to. O papakataan ko kayo ng alam ko sa Pilipinas Go! Name of the oldest Philippine city, Vigan. Vigan yan.